Isa na naman pong magandang araw, magandang gabi po sa inyong lahat. Sa ating mga kaibigan na nasa ibang bansa, kung ngayon po ay gabi na sa inyo, isa pong magandang gabi sa inyo at sa mga kaibigan natin na naroon sa mga bansa na umaga pa lang sa inyo, isa pong magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga taga-Pilipinas, isa pong magandang tanghali po sa inyong lahat. Sana po ay tapos na po tayong kumain ng ating tanghalian. At sa mga nanananghalian pa lang, masayang tanghalian po sa inyong lahat, mga kaibigan. Nandito na naman po tayo sa ating munting kubo, sa aming munting kubo, sa aming terrace. Kaya hindi po talaga maiwasan na walang dumaan ng mga sasakyan dahil nasa harapan po tayo ng kalsada. Ganyan po kasi ang mga kubo sa isang subdivision, katabi ang kalsada. Ngunit sa oras pong ito, ay muli ko po kayong inaanyayahan, mga kaibigan, sa pagbabasa po ng salita ng ating Panginoon. Kaya buksan na po natin ang ating mga Biblia, diyan po sa mga kaibigan na may panahon na makisabay sa pagbabasa, at sa mga kaibigan natin may panahon sa pakikinig, samahan niyo po ako sa oras na ito. Natapos na po natin ang buong aklat ng Genesis at tayo po ay nasa Exodo na. Natapos na rin po natin ang Exodo chapter 1 hanggang chapter 6. At ngayon po ay nasa chapter 7 na po tayo. At pang-10 araw na rin po natin ngayon sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. At purihin ang ating Diyos sa Kanyang gabay at patnubay sa buhay natin habang tayo po ay nagbabasa. At salamat sa banal na Espiritu Santo na siyang nagpapaunawa sa ating puso't isipan ng binabasa nating kwento ng mga naunang mga tao sa atin dito po sa Biblia. Kaya mga kaibigan, sisimulan ko na po uli ang pagbabasa. Exodo chapter 7. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Gagawin kitang parang Diyos sa harapan ng Faraon, at ang kapatid mong si Aaron ang magiging tagapagsalita mo. Lahat ng sasabihin ko sa iyo ay sasabihin mo kay Aaron. Siya naman ang magsasabi sa Faraon na payagan na kayong umalis ng Ehipto. Ngunit pagmamatigasin ko ang Faraon, at gumawa man ako ng maraming kababalaghan sa Ehipto, ay hindi siya makikinig sa iyo. Kung magkagayon, ipadarama ko sa kanila ang bigat ng aking kamay. Parurusahan ko ang buong Ehipto at ilalabas ko mula roon ang aking mga hukbo, ang aking bayan, ang mga Israelita. Makikilala ng mga Ehipsyo na ako si Yahweh kapag natikman nila ang bigat ng aking kamay at inilabas ko na sa Ehipto ang mga Israelita." At ginawa ni Moises at Aaron ang lahat ng iniutos ni Yahweh. 80 taon na si Moises at 83 naman si Aaron na makipag-usap sila sa Faraon. Ang tungkod ni Aaron. Sinabi pa ni Yahweh kina Moises at Aaron, "Kapag sinabi sa inyo ng Faraon na magpakita kayo ng kababalaghan bilang katunayan ng pagkasugo ko sa inyo, sabihin mo kay Aaron na ihagis ang kanyang tungkod sa harapan ng Faraon at iyo'y magiging ahas." Nagpunta nga sila sa Faraon tulad ng sinabi ni Yahweh. Pagdating doon, inihagis ni Aaron ang kanyang tungkod sa harapan ng Faraon at ng mga tauhan nito. At naging ahas nga ang tungkod. Nang magkagayon, ipinatawag ng Faraon ang mga paham at mga salamangkero at ipinagawa ang ginawa ni Aaron. Inihagis nila sa lupa
ang kanilang mga tungkod at naging ahas din. Ngunit ang mga ito'y nilulon ng tungkod ni Aaron. Gayon may nagmatigas pa rin ang Faraon at hindi nakinig kina Moises at Aaron, gaya ng ipinagpauna ni Yahweh. Naging dugo ang tubig. Sinabi ni Yahweh kay Moises, nagmamatigas ang Faraon. Ayaw pa rin paalisin ang mga Israelita. Kaya bukas ng umaga, dalhin mo ang tungkod na naging ahas at hintayin mo ang Faraon. Pagpunta niya sa tabing ilog, sabihin mong pinapunta ka ni Yahweh, ang Diyos ng mga Hebreo, at ipinasasabing payagan na niya ang mga Israelitang sumamba sa akin sa ilang. Sabihin mo ring dahil sa hindi niya pagsunod sa akin, kaya ipinasasabi kong ako'y tiyak na kikilalanin niya sa pamagitan nitong ipinagagawa ko sa iyo. Pagkasabi mo nito, ihampas mo sa ilog Nilo ang tungkod na ito at magiging dugo ang tubig at mamamatay ang mga isda. Dahil dito, babaho ang ilog at hindi maiinom ng mga Ehipsyo ang tubig nito. Idinugtong pa ni Yahweh, pagkatapos sabihin mo kay Aaron na itaas ang kanyang tungkod at sumpain ang lahat ng tubig sa Ehipto. Ang lahat ng tubig sa mga ilog, kanal at lawa ay magiging dugo, pati ang nasa mga batya at tapayan. Ginawa ni Moises at Aaron ang iniutos sa kanila ni Yahweh. Sa harapan ng Faraon at ng mga tauhan nito, ay inihampas ni Aaron sa tubig ang kanyang tungkod at naging dugo nga ang tubig. Namatay ang mga isda, bumaho ang ilog, ano pat hindi mainom ng mga Ehipsyo ang tubig nito. Naging dugo rin ang lahat ng tubig sa buong Ehipto, ngunit nagaya rin ito ng mga salamangkero, Ehipsyo sa pamagitan ng kanilang lihim na karunungan. Kaya't lalong nagmatigas ang Faraon. Ayaw pa rin niyang pakinggan sina Moises at Aaron tulad ng sinabi ni Yahweh. Ang ginawa nila ay hindi pinansin ng Faraon, kaya't umuwi na ito sa palasyo. Samantala, ang mga Ehipsyo ay humukay sa tabing ilog upang makunan ng inumin, sapagkat hindi nila mainom ang tubig sa ilog. At lumipas ang 7 araw mula nang hampasin ni Yahweh ang tubig. Mula nang hampasin ni Yahweh ang tubig. Yan po. Chapter 8. Ang salot na palaka. Pagkaraan noon, sinabi ni Yahweh kay Moises, pumunta ka sa Paraon, sabihin mo ito ang pinasasabi ko, payagan mo nang umalis ang mga Israelita upang sumamba sa akin. Kapag hindi ka pumayag, patuloy kong pahirapan ang buong Ehipto. Ang ilog ay pupunuin ko ng palaka, papasukin nito ang palasyo at aakyatin pati higaan mo. Papasukin din ng mga ito ang bahay ng mga tauhan mo at ng lugar ng Ehipsyo. Ganoon din ang mga lutuan at taguan ng pagkain, ikaw, ang iyong mga tauhan at ang buong bayan ay pahihirapan nito. Sinabi pa ni Yahweh, sabihin mo naman kay Aaron na itapat niya sa ilog ang kanyang tungkod, gayon din sa mga kanal at mga lawa upang punuin ng palaka ang buong Ehipto. Gayon nga ang ginawa ni Aaron, umahon sa ilog ang mga palakang di mabilang nagsadami at kumalat sa buong Ehipto. Ngunit nagaya rin ito ng mga salamangkero sa pamagitan ng lihim nilang karunungan. At ipinatawag ng Faraon sina Moises at Aaron, sinabi niya, hilingin ninyo kay Yahweh na alisin na ang mga palakang ito at papayagan ko na kayong maghandog sa kanya. Sinabi ni Moises, karangalan ko pong malaman kung kailan ninyo ibig na idalangin ko kayo kay Yahweh, pati ang inyong mga tauhan at nasasakupan, at mawawala na ang mga palaka maliban sana sa ilog.
Bukas kung ganoon, sabi ng Faraon, matutupad po iyon sa inyo, matutupad po ayon sa inyong sinabi. Para malaman ninyo na walang kapapantay, walang makapapantay kay Yahweh. Mawawala ang mga palaka at ang matitira lamang ay ang mga nasa ilog. Lumakad na sina Moises at Aaron at tulad ng pangako nila, idinalangin ni Moises na alisin ang mga palakang nagpapahirap sa Faraon. Tinugon naman siya ni Yahweh, namatay na lahat ang mga palaka sa mga bahay at mga bukid. Ibinunto ng mga Ehipsyo ang mga palakang patay na at umalingasaw sa buong Ehipto. Ngunit nagmatigas uli ang Faraon nang siya'y makahinga na naman ang maluwag at tulad ng sinabi ni Yahweh, hindi pa rin siya nakinig kina Moises at Aaron. Ang salot ng niknik. Inutusan ni Yahweh si Moises na sabihin kay Aaron na ihampas sa lupa ang tungkod upang maging niknik ang lahat ng alikabok sa buong Ehipto. Inihampas nga ni Aaron ang tungkod at ang lahat ng alikabok sa buong Ehipto ay naging niknik na labis na nagpahirap sa mga tao at mga hayop. Pinilit ng mga salamangkero na magpalitaw rin ang niknik sa pamagitan ng lihim nilang karunungan, ngunit wala silang nagawa. At ang mga tao at hayop ay patuloy na pinahirapan ng mga niknik. Dahil dito'y sinabi ng mga salamangkero sa Faraon, ito'y kapangyarihan na ng Diyos, ngunit hindi rin natinag ang kalooban ng Faraon, hindi rin siya nakinig kina Moises at Aaron tulad ng sinabi ni Yahweh. Ang salot ng langaw. Dahil dito, sinabi ni Yahweh kay Moises, bukas ng umaga, hintayin mo ang Faraon pagpunta niya sa ilog at sabihin mong payagan na niyang umalis ang mga Israelita upang sumamba sa akin. Kapag hindi niya pinayagan, padadagsaan ko siya ng makapal na langaw, pati ang kanyang mga tauhan at mga kababayan. Ang buong Ehipto ay mapupuno nito. Ano pat matatakloban, pati ang sahig ng mga bahay. Ngunit ngayon, ililigtas ko ang lupain ng Gosen, ang tirahan ng mga Israelita. Hindi ko sila padadalhan ng isamang langaw para malaman ninyong ako si Yahweh ang siyang makapangyarihan sa lupain ito. Sa pamagitan ng kababalaghang gagawin ko bukas, ipapakita ko na sa iba ang pagtingin ko sa aking bayan kaysa kanyang bayan. Kinabukasan, ginawa nga ito ni Yahweh, dumagsa sa Ehipto ang makapal na langaw hanggang sa mapuno ang palasyo ng Faraon at ang bahay ng mga tauhan niya at ang buong Ehipto. Ano pat nasalanta ang buong bansa. Kaya ipinatawag ng Faraon sina Moises at Aaron at sinabi, sige, maghandog na kayo sa inyong Diyos. Huwag lamang kayong lalabas ng Ehipto. Sumagot si Moises, hindi po. Maaari dito sa Ehipto. Magagalit po sa amin ang mga Ehipsyo kapag nakita nila kaming naghahandog kay Yahweh sa paraang kasuklam-suklam sa kanila. Walang pagsalang babatuhin nila kami hanggang mamatay. Ang kailangan po ay maglakbay kami ng 3 araw at sa ilang namin handugan si Yahweh tulad ng utos niya sa amin. Sinabi ng Faraon, papayagan ko kayong umalis, ngunit huwag kayong pakalalayo. At indalangin din ninyo ako, sumagot si Moises. Pag alis ko po rito, idadalangin ko kay Yahweh na alisin sa inyo ang mga langaw. Gayon din sa inyong mga tauhan at nasasakupan. Ngunit huwag na ninyo kaming dadayain, huwag ninyo kaming hahadlangan sa paghahandog namin kay Yahweh. Umalis si Moises at nanalangin. Tinugon naman siya ni Yahweh at umalis nga ang mga langaw. Walang natira isa man, ngunit nagmatigas pa rin ang Faraon, hindi pinayagang umalis. Ang kulit po ng Faraon. Chapter 9, ang salot sa mga hayop. Dahil dito, sinabi ni Yahweh kay Moises, pumunta ka sa Faraon at sabihin mong ipinasasabi ni Yahweh ng Diyos ng mga Hebreo, na payagan na niyang umalis ang mga Israelita upang sumamba sa akin kapag pinigil pa niya kayo. Padadaanan ko ng nakakikilabot na salot ang kanyang mga hayop
ang mga kabayo, asno, kamilyo, baka, tupa at kambing. Mamamatay ang lahat ng mga hayop ng mga Ehipsyo, ngunit isa mang hayop ng mga Israelita ay walang mamamatay. Naitakda ko na ang oras. Bukas mangyayari ito. Kinabukasan, ginawa nga ni Yahweh ang kanyang sinabi at namatay ang lahat ng hayop ng mga Ehipsyo, ngunit isa may walang namatay sa hayop ng mga Israelita. At nang patignan ng Faraon, wala ngang namatay sa hayop ng mga Israelita, ngunit nagmatigas pa rin siya. Ang salot ng bukol. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, dumakot kayo ng abo sa pugon, at ito'y pataas na ihahagis ni Moises na nakikita ng Faraon. Mapupuno ng alikabok ang buong Ehipto, at ang lahat ng mga tao at hayop sa lupain ay matatadtad ng mga bukol na nagnanaknak. Kumuha nga sila ng abo sa pugon at pumunta sa Faraon. Pagdating doon, pataas na inihagis ni Moises ang abo, at natadtad nga ng mga bukol na nagnanaknak ang mga tao at mga hayop sa buong Ehipto. Ang mga salamangkiro'y hindi na nakaharap kay Moises, sapagkat sila may tadtad din ng mga bukol at nagnanaknak. Samantala, ang Faraon ay pinagmatigas pa rin ni Yahweh. Hindi niya pinansin ang mga Israelita tulad ng sinabi ni Yahweh kay Moises. Ang malakas na ulan ng yelo. Sinabi ni Yahweh kay Moises, bukas ng umagang-umaga, pumunta ka sa Faraon. Sabihin mong iniuutos ko na payagan na niya na sumamba sa akin ang mga Israelita. Kapag hindi pa siya pumayag, manganganib na ang buong buhay niya ng kanyang mga tauhan at nasasakupan sa tindi ng parusang ipadadala ko sa kanila, upang malaman nilang ako'y walang katulad sa buong daigdig. Kung siya at ang buong bayan ay pinadalhan ko agad ng salot na sakit, sana'y patay na silang lahat. Ngunit hindi ko ginawa iyon upang ipakita sa kanya ang aking kapangyarihan, at sa gayoy kilanlin ako ng buong daigdig. Ngunit hanggang ngayon hinahadlangan pa niya ang aking bayan. Ayaw pa rin niyang payagang umalis. Kaya bukas ng ganitong oras, paulanan ko sila ng yelo na walang kasinlakas sa buong kasaysayan ng Ehipto. Pasilungin mo ang lahat ng tao at isilong ang lahat ng hayop, sapagkat lahat ng bagsakan nito ay mamamatay. Ang ibang tauhan ng Faraon ay natakot sa ipinasabi ni Yahweh. Kaya pinasilong nila ang kanilang mga alipin at mga hayop, ngunit ipinagwalang bahala ito ng iba at hinayaan nila sa labas ang kanilang mga alipin at mga hayop. Sinabi ni Yahweh kay Moises, iunat mong pataas ang iyong kamay at uulan ng yelo sa buong Ehipto, at babagsak ito sa mga tao at mga hayop na nasa labas, pati sa mga halaman. Itinaas nga ni Moises ang kanyang tungkod. Gumuhit ang kidlat, dumagundong ang kulog, at umulan ng yelo sa buong Ehipto. Malakas na malakas ang bagyo ng yelo, at salasalabat ang kidlat. Ito ang pinakamalakas na ulan ng yelo sa kasaysayan ng Ehipto. Bumagsak ito sa buong Ehipto at namatay ang lahat ng hindi nakasilong, maging tao, maging hayop. Nasalanta ang lahat ng mabagsakan, pati ang halaman at mga punong kahoy. Ngunit ang gusin na tinitirhan ng mga Israelita ay hindi inabot ng ulang ito. Mahal na mahal po talaga ng Panginoon ang mga Israelita. Kaya ipinatawag ng Faraon sina Moises at Aaron. Sinabi niya, ngayon ko natanto na nagkasala ako kay Yahweh. Siya ang matuwid at kami ng aking mga kababayan ang mali. Idalangin ninyo kami sa Kanya, sapagkat hirap na kami sa ulan ng yelo at sa malakas na kulog. Ipinangangako kong kayo'y papayagan ko ng umalis
sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Moises, pagkalabas ko ng lungsod, dadalangin ako kay Yahweh, mawawala ang mga kulog at titigil ang ulan ng yelo. Sa gayoy malalaman ninyo na si Yahweh ang siyang may-ari ng daigdig, bagamat alam kong kayo at ang inyong mga tauhan ay hindi pa natatakot sa Kanya. Ang mga tanim na lino at ang mga sibada ay sirang-sira sapagkat may uhay na ang sibada at namumulaklak na ang lino. Hindi na ang trigo at ang ispilta sapagkat huling tumubo ang mga ito. Umalis si Moises at lumabas sa lungsod, nanalangin kay Yahweh at tumigil ang kulog at ang ulan ng yelo. Nang makita ng Faraon na tila na ang ulan at wala ng kulog, nagmatigas na naman siya. Dahil dito, muli siyang nagkasala, pati na ang kanyang mga tauhan. Lalo siyang nagmatigas sa pagpigil sa mga Israelita tulad ng sinabi ni Yahweh kay Moises. Chapter 10. Ang salot ng balang. Sinabi ni Yahweh kay Moises, pumunta ka sa Faraon. Pinagmatigas ko siya at ang kanyang mga tauhan para maipakita ko sa kanila ang aking kapangyarihan. Ginagawa ko ang mga kababalaghang ito upang masabi ninyo sa inyong mga anak at apo kung paano ko pinaglaruan ang mga Ehipsyo at sa gayoy malalaman ninyong lahat na ako si Yahweh. Pumunta sa Faraon sina Moises at Aaron at sinabi, ito ang pinasabi ni Yahweh, hanggang kailan ka pa magmamatigas? Payagan mo nang umalis ang mga Israelita upang sumamba sa akin. Kapag hindi mo pa sila pinayagan, padadalhan ko bukas na makapal na balang ang inyong bansa. Mapupuno nito ang buong Ehipto, ano pa't wala kang matatapakan kundi balang. Uubusin nito ang lahat ng hindi nasira ng ulan ng yelo. Pati ang mga punong kahoy, papasukin ng mga ito ang iyong palasyo at ang bahay ng iyong mga tauhan at mga nasasakupan. Ang salot na ito ay higit na matindi kaysa alinmang salot ng balang na naranasan ng inyong mga ninuno. Pagkasabi nito ay umalis si Moises. Sinabi sa Faraon ng kanyang mga tauhan, hanggang kailan pa kaya tayo pa guguluhin ng taong ito? Payagan ninyo silang umalis upang sumamba sa kanilang Yahweh. Hindi ba ninyo nakikitang salanta na ang buong Ehipto? Kaya ipinasundo ng Faraon sina Moises at Aaron. Sinabi niya, kung payagan ko kayong umalis upang sumamba kay Yahweh, sino-sino ang inyong isasama? Sumagot si Moises, lahat po kami, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda. Dadalhin din namin lahat ang ayong mga tupa, kambing at mga baka. Kailangan pong kasamang lahat sapagkat ipagpipista po namin si Yahweh. Sinabi ng Faraon, tawagin na ninyo ang inyong Panginoon. Hindi ko papayagang isama ninyo ang inyong asawa at mga anak. Maliwanag na may binabalak kayong hindi mabuti. Hindi ako papayag na isama ninyo ang lahat. Saan na ba tayo? I-distract tayo ng motor Hindi ako papayag na isama ninyo ang lahat. Kayo na lang mga lalaki ang umalis upang sumamba sa inyong Yahweh. Kung iyan ang gusto ninyo, pagkasabi nito ipinagtabuyan sila ng Faraon. Sinabi ni Yahweh kay Moises, iunat mong pataas ang iyong kamay at dadagsa sa buong Ehipto ang makapal na balang. Uubusin ng mga ito ang mga halamang hindi nasira ng ulan ng yelo. Itinaas na ni Moises ang kanyang tungkod, maghapot magdamag, na pinaihip ni Yahweh sa buong Ehipto ang hangin mula sa silangan. Kinaumagahan, tangay ng hangin ang makapal na balang at ito'y dumagsa sa buong Ehipto, kailan may hindi nagkaroon ng gayon karaming balang sa lupain ito at
hindi na magkakaroon pang muli. Nangitim ang lupa sa dami ng balang, inubos ng mga ito ang lahat ng halaman, pati mga bunga ng kahoy na hindi nasira ng ulan ng yelo, ano pat walang halaman o punong kahoy na naiwang may dahon sa buong lupain. Dali-daling ipinatawag ng Faraon sina Moises at Aaron, sinabi niya, "Nagkasala ako kay Yahweh na inyong Diyos. Gayon din sa inyo, patawarin ninyo ako at ipinakikiusap kong idalangin ninyo kay Yahweh na alisin na sa akin ang napakabigat na parusang ito." Iniwan ni Moises ang Faraon at siya nanalangin. Binago naman ni Yahweh ang takbo ng hangin, pinaihip niya ang malakas na hangin mula sa kanluran at tinangay nito ang lahat ng balang papunta sa dagat ng mga tambo. Isamay walang natira sa Ehipto, ngunit ang Faraon ay pinagmatigas si Yahweh, hindi niya pinayagang umalis ang mga Israelita. Pinagdilim sa Ehipto. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Iunat mong pataas ang iyong kamay at mababalot ng pusikit ng karimlan ang buong Ehipto." Gayon nga ang ginawa ni Moises at nagdilim sa buong lupain sa loob ng 3 araw. Di magkita-kita ang mga tao sa buong Ehipto. Ano pa 3 araw na walang umaalis sa kinatatayuan. Madilim na madilim sa buong Ehipto, ngunit hindi nagdilim kahit bagya sa lugar ng mga Israelita. Tinawag ng Faraon si Moises. Sinabi niya, "Makalalakad na kayo upang sumamba kay Yahweh. Maaari ninyong isama ang inyong sambahayan, ngunit iiwan ninyo ang lahat ng tupa, kambing at baka." Sumagot si Moises, "Kung gayon, kailangan bigyan ninyo kami ng mga hayop na ihahandog namin kay Yahweh. Ngunit hindi kailangang dalhin din namin ang lahat naming hayop at walang maiwan kahit balahibo, sapagkat pipiliin pa namin sa mga ito ang ihahandog namin kay Yahweh at hindi namin malalaman kung alin ang ihahandog namin sa Kanya hanggang hindi kami dumarating sa lugar ng pagdarausan namin ng pagsamba." Ang Faraon ay pinagmatigas pa rin ni Yahweh. Ayaw na naman niyang paalisin ang mga Israelita. Sinabi niya kay Moises, "Lumayas ka na at huwag nang pagkikita sa akin. Ipapapatay na kita pag ikaw ay nakita ko pa." "Masusunod ang gusto ninyo," sagot ni Moises. "Hindi na ako pagkikita sa inyo." Chapter 11. Ipinahayag ni Moises ang pagkamatay ng mga panganay. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Isa na lamang salot ang ipagdadala ko sa Faraon at sa buong Ehipto at tiyak na paalisin na niya kayo. Hindi lamang siya papayag na kayo umalis, itataboy pa niya kayo. Sabihin mo sa mga Israelita na mga babae o mga lalaki na hingin nila ang mga alahas na pilak o ginto ng kanilang mga kapitbahay. Niloob ni Yahweh na igalang ng mga Ehipsyo ang mga Israelita." Ang katunayan, si Moises ay dinakila sa buong Ehipto, maging ng mga tauhan ng Faraon at ng buong bayan. Sinabi ni Moises kay Faraon, "Ito ang pinasasabi ni Yahweh, paghahating gabi maglalakad ako sa buong Ehipto at mamamatay ang lahat ng panganay na lalaki mula sa anak ng magmamana ng trono ng Faraon hanggang sa anak ng nahamak ng aliping babae na tagagiling, pati panganay ng mga hayop ay mamamatay. Walang maririnig sa buong Ehipto kundi ang malakas na panaghoy na hindi pa naririnig at hindi na maririnig kailanman." Ngunit ang mga Israelita, maging tao maging hayop, ay hindi man lamang aangilan ng aso. Dito'y mapatutunayan mo na ang mga Israelita ay itinatangi ni Yahweh sa mga Ehipsyo. Lahat ng tauhan mo'y maninikihod sa akin at sasabihin, "Lumayas ka nang kasama ang mga kababayan mo at aalis na nga ako." Pagkasabi nito'y galit na iniwan ni Moises ang Faraon. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Hindi ka pakikinggan ng Faraon, sa gayon maipakikita ko sa Ehipto ang aking kapangyarihan." Ginawa ni Moises at Aaron ang lahat ng kababalaghang ito, ngunit hindi rin pumayag ang Faraon na umalis ang mga Israelita sa lupain ng Ehipto.
At dito po muna tayo magtatapos mga kaibigan dahil 30 minutes lang po hanggat maaari ang ating time na gagamitin para hindi naman po mainip ang ating mga kaibigan na nakikinig. Ano po, alam niyo po, mayroon po tayo nakita dito na kapag may dumarating na salot sa Ehipto, ang Faraon ay nakikipag-usap kay Moises na ihingi sila ng tawad sa Panginoon. Bakit nga ba pinatigas din ng Diyos ang puso ng Faraon? Kasi ang nakita ko po dito, para makita lahat ng mga tao sa Ehipto na ang Diyos ni Moises na si Yahweh, na hanggang ngayon ay Diyos din natin, ay makita o ipakita ni Yahweh na siya ang makapangyarihan sa lahat. Kaya po paulit-ulit na pinapamatigas ng Panginoon ang puso ng Faraon para makita ng mga Ehipsyo na matindi pala ang kapangyarihan ng Diyos ni Jacob, ni Isaac, at ng mga Israelita. Ano po, at hanggang sa kapanahonan natin ay talaga pong nakikita din natin kung gaano katindi ang kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya mga kaibigan, nawa po ay patuloy niyo po akong samahan sa ating ginagawa dito sa aking YouTube channel sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Salamat sa Panginoon at tayo po ay nasa chapter 11 na at ang kasunod po ay chapter 12 na. Salamat sa ating Panginoon sa kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Ngayon po ay pang-10 araw na at yan po ay himala ng ating Diyos na atin pong nagagawa ang bagay na ito. At patuloy ko pong inaalay sa Diyos ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat hanggang sa matapos po natin nabasahin ang buong Biblia from Genesis to Revelation. Kaya mga kaibigan, shout out muli po sa inyong lahat. Hindi ko man po maisa-isa ang inyong mga pangalan dahil hindi ko rin po nakikita yung aking mga pangalan ng aking mga subscribers. Ano po, ngunit nakikita po yan ng Diyos at nalalaman ng Diyos kung sino po ang nandito sa aking YouTube channel, kung sino po ang nakikinig ng salita ng ating Panginoon, at kung sino po ang nauuhaw ng salita ng ating Diyos. Kaya muli mga kaibigan, ako po ay pansamantalang magpapaalam na naman sa inyong lahat at loobin po ng Diyos na tayo po ay muling magsama-sama na naman sa araw ng bukas. Salamat sa ating Diyos sa inyong mga buhay. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Amen.